go. Come on. Jack! Mr. Wolf thinks you're being rude. He likes you, Jackie. Mr. Wolf decides when it's the last time. I drive a cab in Vegas. Got a death wish? That's it? So that's it? Mystery solved! You two want me to believe that you're both aliens. Well, what does an alien look like, Jack Bruno? It is the truth. You know what aliens look like? They look like little green people with antennas and laser guns that take me to your leader, Earthlings. Ooh. Can't expect me to believe that... That's impossible. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang napakalaking bagay na mabilis na bumabagsak patungo sa Earth. Sa loob lamang ng ilang sandali, bumagsak ito sa isang liblib na lugar sa labas ng Las Vegas, Nevada. Nang malaman ng general na may lumapag na alien aircraft sa kanyang nasasakupan, agad niyang inutusan ang kanyang assistant na tawagan ang specialist na si Burke. Kaagad namang dumating si Burke sa crash site kasama ang kanyang buong koponan at tinake over ang kontrol sa buong lugar. Nang makalapit ang grupo sa bagay na bumagsak, lahat sila ay namangha dahil hindi ito isang ordinaryong bagay, isa itong alien spaceship. Agad na inutusan ni Burke ang kanyang mga tauhan na i-isolate ang buong paligid upang matiyak na walang sino mang makakapasok o makakalabas sa lugar. Samantala sa kabilang panig ng lungsod, ipinakilala sa atin si Jack, isang taxi driver. Dati siyang nagtatrabaho para sa isang mapanganib na gangster na nagngangalang Mr. Wolf. Ngunit matagal na niyang tinalikuran ang madilim na buhay na yon at ngayon ay namumuhay na siya bilang isang ordinaryong tao. Kahit hirap siya sa pera, mas pinipili pa rin niya ang simpleng buhay na ito dahil sa unang pagkakataon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Isang araw, sumakay sa kanyang taxi ang isang babaeng nagngangalang Dr. Alex. Nang mapansin nitong hindi pabor si Jack sa mga convention na ginaganap sa rehiyon, inimbitahan niya ito na dumalo sa kanyang lecture tungkol sa extraterrestrial life. Ipinaliwanag ng babae na isa siyang doktor at mananaliksik. Sinabi rin niya na kahit alam niyang isang taong mapagduda si Jack, malugod pa rin siyang inimbitahang dumalo. Gayunpaman, nagpa siya si Jack na tanggihan ng imbitasyon at umuwi na lamang sa kanyang bahay. Kinaumagahan, gaya ng nakasanayan, nanood siya ng balita at namangha nang marinig ang tungkol sa isang lugar na isinara ng gobyerno, na ayon sa opisyal na pahayag ay dahil sa isang malaking chlorine leak. Ang hindi alam ng mga mamamayan ay yun din ang lugar kung saan bumagsak ang UFO. Matapos ang isang buong gabing paghahanap, natagpuan ng koponan ni Burke ang mga bakas ng paa na iniwan ng mga alien. Nang suriin nila ang mga ito, natuklasan nilang pag-aari ang mga bakas ng isang batang lalaki at isang batang babae. Nang ma-realize ni Burke na nag-anyong tao ang mga alien, inutusan niya ang kanyang koponan na agad na mag-report kung may mapansing anumang kakaiba saan man sa lungsod. Kalaunan, pumunta si Jack sa taxi stand upang simulan ang panibagong araw ng trabaho, nang lapitan siya ng dalawang kriminal na nagtatrabaho para kay Mr. Wolf. Ipinaliwanag ng dalawa na nais ng kanilang amo na bumalik si Jack sa pagtatrabaho para sa kanya, dahil siya ang pinakamahusay na driver na naging bahagi ng kanilang organisasyon. Gayunpaman, mariing tumanggi si Jack at pinauwi na ang mga ito, ngunit ipinagpatuloy ng mga kriminal ang kanilang pananakot. Bilang tugon, mabilis silang pinatumba ni Jack, habang sinasabing hindi na siya kailanman muling magtatrabaho para sa kanila. Sa mismong sandaling yun, dumating ang isang police car at natigil ang komprontasyon, na nagbigay ng pagkakataon kay Jack na umalis sakay ng kanyang taxi. Makalipas ang ilang metrong distansya, sumulyap siya sa rearview mirror at biglang natigilan sa matinding pagkabigla, nang makita niya ang dalawang bata na nakaupo sa backseat ng sasakyan. Nalilito, tinanong ni Jack kung kailan pa sila nakasakay. Ipinaliwanag ng batang babae na habang busy siya sa pakikipaglaban, palihim silang pumasok sa taxi nang hindi niya namamalayan. Ipinakilala ng batang lalaki ang kanyang sarili bilang si Seth, habang sinabi naman ng batang babae na Sarah ang kanyang pangalan. Sa pagsisikap na pakalmahin siya, sinabi ni Sarah na kailangan nilang makarating agad sa isang partikular na lugar. Kasabay nito, inilabas ni Seth ang malaking halaga ng pera at sinabing kaya nilang bayaran si Jack ng anumang halagang kailangan niya. Bagamat nalilito, tinanggap ni Jack ang kanilang alok at nagpas siyang sundan na lamang ang direksyong itinuturo ni Sarah. Samantala, natagpuan ni Burke at ng kanyang mga eksperto ang mga recording na nagpapakita sa pagtakas ng dalawang bata, at natuklasan nilang sila nga ang mga alien na nagkukubli sa anyong tao.
Bukod sa kakayahan nilang makihalo sa karamihan ng hindi napapansin, napatunayan ding nagawa nilang magnakaw ng pera mula sa isang ATM sa Las Vegas nang hindi man lamang ito hinahawakan. Sa huli, nakita ni Burke ang footage mula sa security camera sa taxi parking lot. Nang ma-realize niyang isang taxi driver ang nagdala sa kanila sa ibang lugar, agad siyang nag-utos na magpadala ng mga team upang hulihin sila. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay nakarating ang tatlo sa isang liblib na lugar, at dahil sa sobrang haba ng biyahe, umabot na sa mahigit $400 ang metro ng taxi. Si Sarah, na nakaupo mula sa backseat, ay biglang sinabi kay Jack na bilisan ang pagmamaneho dahil may sumusunod sa kanila. Nang tingnan ni Jack ang side mirror, nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakabuntot sa kanila. Gayunpaman, inisip niyang baka pareho lamang sila ng direksyong tinatahak, kaya binagalan niya ang pagmamaneho upang paunahin na sila. Makalipas ang ilang sandali, lumampas nga ito sa kanila at nagpatuloy sa unahan. Ngunit nang walang babala, bigla itong huminto sa gitna ng kalsada at hinarangan ang kanilang daraanan. Kasabay nito, dalawang iba pang sasakyan ang bumangga sa likuran ng taxi ni Jack. Lumalabas na ang mga sasakyang yon ay pag-aari ni Burke at ng kanyang team na dumating upang hulihin sina Sarah at Seth. Ngunit para kay Jack, naniniwala siyang mga tauhan ito ng dati niyang amo na ipinadala upang patayin siya. Sa sobrang galit, sinalpok niya ang dalawa sa mga sasakyan hanggang sa tumaob ang mga ito. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sa paghabol ang sasakyan ni Burke. Nang ma-realize ni Seth na hindi titigil ang mga taong ito hanggat hindi sila nahuhuli, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Habang nakatutok si Jack sa pagmamaneho, biglang tumagos si Seth sa katawan ng sasakyan at nagpakita sa gitna ng kalsada. Ilang sandali pa, direktang nabangga ni Henry ang bata, ngunit sa kabila ng impact, hindi man lang siya nagtamo ng kahit isang gasgas. Samantala, walang kamalay-malay si Jack sa nangyayari, at patuloy siyang nagmaneho ng buong bilis. Alam ni Sarah na hindi niya maaaring iwan ang kanyang kapatid, kaya ginamit niya ang sarili niyang kakayahan, kung saan kinontrol niya ang preno ng taxi at pinatakbo ito paatras. Bago pa man maunawaan ni Jack ang nangyayari, naibalik na ni Sarah si Seth sa loob ng sasakyan. Sa sobrang galit, sinabihan ni Jack ang dalawang bata na manatili muna doon, habang siya naman ay pupuntahan ang mga humahabol sa kanila. Nilapitan niya ang mga lalaki at inutusang ipaabot kay Mr. Wolf ang mensaheng hindi na siya kailanman muling magtatrabaho para sa kanya. Nang makabalik sa taxi, nakonsensya si Jack at humingi ng paumanhin kina Sarah at Seth dahil nadamay sila sa kanyang mga problema, kaya nangako siya na dadalhin sila saan man nila gustong magpunta. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay narating na ng tatlo ang kanilang destinasyon. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang lumang abandonadong bahay, na tila ilang siglo nang napabayaan. Sinabi ni Jack na ang kabuuang pamasahe ay umabot sa $720, ngunit dahil sa lahat ng problemang pinagdaanan nila, handa siyang bigyan ng mga bata ng 25% discount. Ngunit sa halip na tanggapin ang diskwento, ibinigay ni Seth kay Jack ang lahat ng kanyang pera, bago nagmamadaling lumabas ng sasakyan at nagtungo sa lumang bahay. Nang ma-realize ni Jack na sobra-sobra ang perang natanggap niya, napaisip siya at nagpa siyang habulin ng dalawang bata upang isauli ang sobrang halaga. Nang matagpuan niya ang mga ito sa abandonadong bahay, nakita niyang nagtatago sila sa likod ng isang lumang sofa. Agad namang sinabi ni Seth na umalis na siya doon sa lalong madaling panahon para sa kanyang sariling kaligtasan. Nang makita ni Seth ang isang signal na lumitaw sa kanilang tracking device, mabilis na nagtungo ang magkapatid sa lokasyong itinuturo nito. Kahit nag-aalinlangan, nagpasya si Jack na sundan sila, walang kamalay-malay na may isang nakakatakot na nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa likuran. Pagdating nila sa kusina ng lumang bahay, ginamit ni Seth ang kanyang device upang buksan ang isang lihim na daanan na nakatago sa loob ng refrigerator. Kahit kinakabahan, sumunod pa rin si Jack sa dalawang bata. Hindi nagtagal, nakapunta ang tatlo sa isa pang lihim na lagusan sa kailaliman ng misteryosong basement, at labis na namangha si Jack nang matuklasan niya ang isang napakalaking kuweba na naglalaman ng tila isang kakaibang alien ecosystem. Sa sandaling yun, napansin ni Seth na ang signal ay nagmumula sa isang slimy sphere. Inilapat ni Sarah ang kanyang kwintas sa ibabaw nito, na nagbigay daan upang makuha niya ang isang misteryosong bagay na mula sa ibang mundo. Nalilito, tinanong ni Jack kung bakit kailangan pa nilang paghirapan ng ganoon ang paghahanap sa bagay na yon, kaya ipinaliwanag ni Seth na mapapahamak sila kung mapupunta ito sa maling mga kamay. Nang hindi inaasahan, narinig ng tatlo na merong papalapit,
At nang ma-realize ni Jack na hindi niya kayang protektahan ang dalawang bata habang nasa loob sila ng kuweba, agad siyang sumigaw na tumakbo ang magkapatid. Mabilis na nagtungo sina Sarah at Seth sa mga palumpong upang magtago, habang si Jack naman ay kumuha ng isang piraso ng kahoy at sinubukang harapin ang nilalang na lumalapit sa kanila, na nabunyag na ang halimaw na sumusunod sa kanila. Sa kasamaang palad, madaling natalo si Jack ng halimaw. Upang makaiwas sa tiyak na kamatayan, agad siyang tumalon papunta sa mga palumpong. Nang makita ito ni Sarah, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ihagis ang isang nagliliyab na bato sa nilalang, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Sinubukan ng grupo na umalis mula sa lugar, ngunit tinamaan si Seth ng isang shot, na naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Upang maipagpatuloy ang kanilang pagtakas, binuhat ni Jack ang bata at mabilis na tumakas kasama ang magkapatid sakay ng kanyang taxi. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay, nagkamalay na si Seth, at habang nagmamaneho, agad na inutusan ni Jack ang magkapatid na ipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyayari. Ngunit bago pa sila makasagot, nagulat ang grupo nang lumitaw ang isang alien spaceship. Upang maiwasan ang mga mapaminsalang pag-atake nito, mabilis na inilihis ni Jack ang taxi palabas ng kalsada at agad na nagtungo sa isang tunnel upang magtago. Habang nakasilong sila doon, ipinaliwanag ni Sarah na ang nilalang na humahabol sa kanila ay isang siphon, isang assassin na sinanay upang tugisin at patayin ang anumang target na ipinag-uutos dito. Sa mismong sandaling yun, muling nagpakita ang spacecraft sa unahan nila, kaya nagpasya silang dumaan sa mga riles ng tren bilang alternatibong ruta. Makalipas ang ilang segundo, nasorpresa ang grupo ng isang pag-atake na isinagawa ng alien ship, at matapos silang makatawid sa isa sa mga tulay, desperadong sinubukan ni Jack na makatakas sa pamamagitan ng pag-drive sa isa pang tunnel. Ngunit sa pagkakataong ito, nagawa ng alien spacecraft na makapasok sa loob ng tunnel, kaya ginamit ni Sarah ang kanyang kapangyarihan upang pabilisin ang takbo ng taxi. Habang humaharurot sila sa madilim na lagusan, napansin ng tatlo na may isang tren na paparating mismo sa kanilang direksyon. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang grupo, ngunit ang engineer ay tinamaan ng sumunod na pagsabog, na sumira din sa alien spacecraft. Nang walang sinasayang na oras, mabilis na umalis ang grupo sa lugar, at dahil sa lahat ng kaguluhang nangyayari, galit na inutusan ni Jack ang mga bata na sabihin kung sino ba talaga sila. Sa huli, inamin na ni Sarah ang katotohanan, kung saan ipinaliwanag niya na hindi sila taga-Earth, kundi mula sa ibang planeta. You two want me to believe that you're both aliens? Nang marinig ito, natawa si Jack at sinabing hindi siya bobo. Iginiit niya na hindi ganyan ang itsura ng mga alien, dahil meron silang malalaking mata at ibang-iba ang anyo nila sa mga tao. Do you know what aliens look like? They look like little green people with antennas and laser guns that take me to your leader, Earthlings. Ooh. Nang tumanggi si Jack na paniwalaan sila, muling ginamit ni Sarah ang kanyang kapangyarihan at pinalutang ang iba't ibang bagay sa loob ng taxi. Ipinaliwanag niya na nagagawa nila ito dahil meron silang ganap na kontrol sa kanilang mga isipan. Nang makita ito ni Jack, tuluyan siyang napatigil sa pagkabigla. Ngayong kumbinsido na siyang totoong ang alien ng mga bata, ipinagpatuloy na ng tatlo ang kanilang paglalakbay. Samantala, nabunyag na nakaligtas ang siphon sa pagsabog at unti-unti na itong nakaka-recover. Makalipas ang ilang minuto, iniwan ni Jack ang kanyang taxi sa isang mekaniko sa tabi ng kalsada. Habang inaayos ang sasakyan, nagtungo siya kasama sina Sarah at Seth sa isang restaurant upang maghintay. Doon, ipinaliwanag na ni Sarah ang lahat. Pumunta sila sa Earth upang kunin ang isang espesyal na device at matagumpay na nila itong nahanap. Ngayon, kailangan na nilang makabalik sa kanilang sariling planeta, ngunit ang problema ay nasa kamay ng mga taong humahabol sa kanila ang kanilang spaceship. Dagdag pa ni Sarah, kung hindi nila mababawi ang kanilang spaceship at makaalis sa Earth, maaaring humantong ito sa isang napakalaking banta para sa buong planeta. Nakiusap siya kay Jack na tulungan sila, ngunit walang ideya si Jack kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi nagtagal, nakatanggap si Jack ng tawag mula kay Burke, na ipinahayag na nasa labas siya ng restaurant. Inutusan niya si Jack na dalhin sa kanya ang dalawang bata at bilang kapalit, sinabi niyang buburahin niya ang police record ni Jack kung susunod siya. Gayunpaman, tumanggi si Jack sa alok. Matapos balaan ng sheriff tungkol sa presensya ng maraming armadong lalaki sa labas, agad na umalis si Jack upang magtago kasama sina Seth at Sarah. Nang makita ng sheriff si Burke at ang kanyang mga tauhan na sapilitang pumasok sa restaurant, inutusan niya itong ipaliwanag kung ano ang kanilang ginagawa.
Gayunpaman, hindi dito natinag si Burke at sa halip ay sinenyasan ang kanyang mga tauhan na itutok ang kanilang mga baril sa mga tao sa paligid. Kasabay nito, bumunot din ng mga armas ang ilang empleyado ng restaurant at maging ang mga kasamahan ng sheriff na matatag na tumayo upang protektahan ang mga mamamayan. Habang kinakausap ni Burke ang sheriff upang pakalmahin ang sitwasyon, isang waitress ang lumapit sa tatlong tumatakas at inutos na sumunod sila sa kanya. Dinala niya ang grupo sa likuran na bahagi ng restaurant. Doon, ginamit ni Seth ang kanyang kakayahang manipulahin ang kanyang molecular structure upang makalusot sa isang hatch sa kisame, at sa tulong nito ay nakatakas sila ng hindi napapansin. Pagkababa sa lupa, nagulat si Jack nang may asong biglang lumapit sa kanila. Upang pakalmahin ito, ginamit ni Sarah ang kanyang kapangyarihan upang makipag-usap sa hayop, dahilan upang maging mabait ito sa kanila. Pagkatapos nito, mabilis na pinuntahan ni Jack ang kanyang taxi sa talyer ng mekaniko, ngunit habang sinusubukan nilang umalis, namataan sila ni Burke na agad na nag-utos sa kanyang mga sundalo na pigilan sila. Upang matiyak ang kanilang pagtakas, ginamit ni Sarah ang kanyang kapangyarihan upang pasabugin ang mga makina ng mga sasakyan na nagbigay daan kay Jack upang makalusot sa convoy ng napakabilis. Sa sandaling yun, naghanda si Burke na barilin ang grupo, ngunit bigla siyang kinagat ng aso sa braso, bago mabilis na tumakbo palayo. Nang mapansin ni Sarah ang ginawa ng aso, bigla niyang pinahinto ang taxi at binuksan ang pinto upang maisama ito sa kanilang pagtakas. Habang nasa biyahe, sinubukan ng grupo na mag-isip ng paraan upang mabawi ang kanilang spaceship. Habang sinusuri ni Sarah ang isip ni Jack gamit ang kanyang kakayahan, iminungkahi niyang humingi sila ng tulong kay Dr. Alex, ang babaeng pasaherong nakilala nito noon. Hindi nagtagal, nagtungo na ang grupo upang hanapin si Alex. Pagdating nila sa convention, hiniling ni Jack sa isa sa mga empleyado na bantayan ng kanyang taxi at pakainin ang aso ng karne habang wala sila. Nang sa wakas ay nakita na nila si Alex, dinala siya ni Jack sa isang mas pribadong lugar at ipinaliwanag ang lahat ng nangyayari. Gayunpaman, tumanggi ang babae na paniwalaan ang kanilang kwento, at sinubukan niyang kunin ang kanyang laptop upang umalis. Ngunit nang madulas ang laptop mula sa kanyang mga kamay, ginamit ni Sarah ang kanyang kapangyarihan upang pigilan itong bumagsak at pinalutang ito sa ere. Upang tuluyang patunayan ang kanilang pinagmulan, ipinakita ni Sarah at Seth ang kanilang tunay na pagkatao. Ginamit ni Seth ang kanyang device upang magpakita ng isang holographic display ng bahagi ng universe kung saan sila nagmula. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng magkapatid na pumunta sila sa Earth upang kumbinsihin ang kanilang sariling sibilisasyon na may pag-asa pang maibalik sa maayos na kalagayan ang kanilang atmosphere at maresolba ang mga problemang kinakaharap ng kanilang planeta. Ipinaliwanag ni Sarah na sa paglipas ng mga taon, nasira ang kanilang planeta dahil sa kapabayaan ng mga naninirahan doon. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalaysay sa pagsasabing ang kanilang mga magulang ay mga scientist na determinadong iligtas ang kanilang mundo sa anumang paraan. Sa kanilang pananaliksik, natuklasan nila ang Earth na may kapaligirang halos katulad ng sa kanilang planeta. Dito nila mismo nasaksihan kung paano nabago ang tigang na lupain at naging luntian at hitik sa mga halaman. Ngunit nang malaman ng pinuno ng kanilang mundo ang tungkol sa Earth, nagpa siya itong sakupin ng Earth sa halip na iligtas ang sarili nilang planeta. Inihayag ni Sarah na kapag hindi sila nakabalik sa kanilang planeta sa tamang oras upang maihatid ang mahalagang datos sa kanilang mga pinuno, magsisimula ang pag-atake sa daigdig. Nang marinig ito, dinala ni Alex ang grupo upang makilala si Harlan, isang dalubhasa sa astronomiya. Matapos ipaliwanag ang buong sitwasyon ni Seth at Sarah, tinanong niya ito kung maaari niyang matukoy kung nasaan ang kanilang spaceship. Matapos magsagawa ng ilang pagsasaliksik, sinabi ni Harlan na napakalaki ng spacecraft ni Seth at Sarah, at iisa lamang ang lugar kung saan ito maaaring dinala, ang Witch Mountain. Gayunpaman, binalaan niya sila na napakahigpit ng seguridad doon, kaya kailangan nilang maging lubhang maingat. Nang walang sinasayang na oras, sinabihan ni Alex si Jack na magkita sila sa loob ng ilang minuto, dahil kailangan niya munang kunin ang kanyang mga gamit. Habang nakikipag-usap sa babae, na-distract si Jack at hindi niya namalayang lumayo ang mga bata. Bago pa niya sila mahanap, nahuli siya ng mga tauhan ni Mr. Wolf na nagsabing hindi niya dapat tinanggihan ang kanilang imbitasyon. Dahil alam niyang kailangan na niyang umalis sa lugar na yun, nagpa siya si Jack na atakihin ang mga kriminal, kung saan ginamit niya ang sandata ng isa sa mga cosplayer at matagumpay niyang napabagsak ang mga gangster. Pagkatapos nito, tumakbo si Jack upang hanapin ang mga bata, kasabay ng pagdating ni Burke at ng kanyang mga tauhan sa lugar.
Samantala, dumating din sa convention ang Siphon at nagsimulang hanapin ang mga target nito. Nang makita ni Jack sina Seth at Sarah, agad niyang sinabi sa dalawa na kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon. Sa sandaling yun, nakita ng tatlo ang Siphon na umaakyat sa entablado. Bago pa sila maatake ng nilalang, hinila ni Sarah ang isa sa mga metal na estruktura patungo sa halimaw, dahilan upang mapatalsik ito palayo. Nang makakita ng pagkakataon, mabilis na tumakas ang grupo at nagawang makaalis, ilang segundo bago mapasuko ni Burke ang lahat ng nasa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, agad ding napalibutan ng mga sundalo ang gusali, at nang ma-realize nilang na-corner na sila, inutos ni Jack kay Sarah na basahin ang kanyang isip. Sa sandaling yun, naunawaan ni Sarah ang plano ni Jack at ginamit ang kanyang kakayahan upang manalo ang lahat ng nasa paligid nila sa mga lottery machine. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang mga tao, at sinamantala ng tatlo ang kaguluhan upang makatakas at makihalo sa karamihan kasama si Dr. Alex. Paglabas nila, agad silang sumakay sa taxi at humarurot palayo, habang hinahabol sila ng mga awtoridad. Sa gitna ng magulong habulan, napaligiran ang taxi, at nang papalapit na ang mga awtoridad upang pasukuin sila, napansin ni Burke na si Harlan pala ang nasa loob, na nagsilbing decoy habang ang tunay na target ay nakatakas palabas ng lungsod sakay ng kanyang trailer. Ngayong meron na silang bagong sasakyan at wala ng mga sundalong sumusunod sa kanila, nagawang matagpuan ng grupo ang lokasyon ng Witch Mountain. Naglakad sila sa kagubatan at umakyat sa isang mataas na lugar upang pagmasdan ang entrance ng pasilidad, nang hindi nila namalayang namataan sila ng mga security camera. Nang makita nila kung gaano kahigpit ang seguridad doon, sinabi ni na Alex at Jack na maaari silang maghanap ng tunnel patungo sa loob ng base. Ngunit sa mismong sandaling yun, tinamaan sina Seth at Sarah ng mga tranquilizer dart at agad silang nawalan ng malay. Sa sobrang galit, inatake ni Jack ang mga sundalo, ngunit mabilis din siyang napasuko ng mga ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Burke na kung patuloy silang makikialam sa kanyang misyon, haharap sila sa mabibigat na kaparusahan dahil pagmamay-ari ng gobyerno ang bundok. Dahil ayaw na niyang muling makulong, nagpasya si Jack na sumuko na. Habang isinasakay sila sa military van, pinagalitan ni Alex ang kanyang kaibigan dahil sa mabilis nitong pagsuko. Sumagot naman si Jack na hindi niya sisirain ang kanyang buhay para lamang iligtas ang mga batang yun. Sa pagkainis, sinampal ni Alex si Jack, at nang ma-distract ang mga bantay, sinamantala ito ni Jack at pinatulog ang dalawang gwardya. Kalaunan, nabunyag na nagkunwari lamang silang sumuko upang makalayo sa napakaraming sundalo, at ngayong malaya na sila, agad silang nagplano upang iligtas ang mga bata, na malapit ng pag-aralan ng mga scientist. Mabilis na nakapasok sina Alex at Jack sa pasilidad sa pamamagitan ng mga exhaust duct, at sa sandaling makarating sila sa bahagi ng laboratorio, nagtago muna sila upang mag-isip ng plano. Ngunit sa sandaling yun, sinalakay ng Siphon ang Witch Mountain. Habang busy ang lahat sa kaguluhan, sinamantala ng dalawa ang pagkakataon upang pasukin ang laboratorio. Matapos patulugin ang isa sa mga scientist, nagsuot sina Alex at Jack ng mga protective suit at agad na pinabagsak ang iba pang scientist. Kasabay nito, marami sa mga sundalo ni Burke ang madaling natalo ng mga pag-atake ng Siphon, na walang tigil na nagpakawala ng mga explosive missiles sa iba't ibang direksyon. Nang mapansin ni Burke na papunta ang nilalang sa laboratorio, agad niyang naunawaan ang layunin nito at sumigaw sa lahat ng unit na magtungo sa kinaroroonan ng mga alien. Pagkagising ni Seth at Sarah, mabilis nilang pinalaya ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Labis ang tuwa ni Sarah nang makitang bumalik si Jack upang iligtas sila. Pagkatapos nito, tahimik na tumakas ang apat mula sa laboratorio at dumiretso na sa alien spaceship. Sa kasamaang palad, maraming scientist ang nakabantay sa paligid nito, kaya halos imposibleng makalapit ng hindi napapansin. Sa sandaling yun, matalinong nagsuot si Alex ng uniforme ng isang scientist at lumapit sa mga scientist na nakatayo sa malapit. Sinabi ni Alex na iniutos ni Burke ang agarang paglikas ng buong pasilidad, at na ang sinumang tumangging sumunod ay magkakaroon ng malubhang problema sa kanilang mga nakatataas. Dahil sa kanyang husay sa panghihikayat, nalinlang niya ang lahat ng scientist, na agad namang nagtungo upang hanapin si Burke sa mga lagusan. Nang ma-realize ni Burke na wala nang nagbabantay sa spaceship, nang gagalaiti siya sa galit at sinubukang habulin ang grupo. Samantala, ikinabit ni Seth ang isang device sa estruktura ng spaceship, at nang ma-energize ito, bumukas na ang main door. Ngunit bago pa sila makapasok, dumating si Burke kasama ang kanyang buong pangkat at pinalibutan sila mula sa lahat ng direksyon.
Nakiusap si Jack kay Burke na hayaan silang umalis dahil mga bata lamang ang mga ito, ngunit tumanggi si Burke na makinig. Upang ipakita na hindi sila natatakot, naghawak kamay ang 4 bilang simbolo ng kanilang katatagan at lakas ng loob. Sa sandaling yun, aksidenteng pumutok ang baril ng isa sa mga sundalo. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Seth na masaktan ng kanyang mga kaibigan at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang harangin ang bawat bala na pinapakawalan ng mga sundalo. Nang iniutos ni Burke na itigil ang pagpapaputok, laking gulat ng lahat nang lumitaw ang siphon sa parehong lugar. Sa pag-aakalang kakampi ito ng grupo, iniutos ni Burke sa kanyang mga tauhan na atakihin din ang nilalang. Habang nagkakagulo ang lahat, sinamantala ni Jack ang kaguluhan at inutusan ang lahat na pumasok na sa spaceship. Matapos pagganahin ang lahat ng makina at navigation system, naghanda na ang 2 bata para sa paglipad. Sa kabila ng masikip na espasyo, nagawa nilang simulan ang kanilang pagtakas. Nang makita ni Seth na pinapaulanan ang siphon ng napakaraming bala mula sa mga sundalo, sumigaw siya sa lahat na humawak ng mahigpit at pinaharurot ang spaceship na nagresulta upang mapatalsik ang nilalang. Pagkatapos nito, nagsagawa ang grupo ng ilang pagmamaniobra sa loob ng mga lagusan, habang si Burke naman ay inutusan ng kanyang mga tauhan na isara ang lahat ng labasan ng bundok. Sa kabila nito, hindi natinag ang mga bata at nag-accelerate at full speed, at kalaunan ay nagawang makalabas sa pinto sa huling sandali. Ngayong malaya na sila, labis ang kasiyahan ng 4, ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, napansin ni Seth na may problema ang compression chamber. Tinanong ni Jack kung ano ang kailangang gawin upang maayos ito, at nang magtungo siya sa na-stop na pinto, laking gulat niya nang makita doon ang siphon, na agad siyang inatake ng paulit-ulit. Nang mapansin ni Seth na may mali, inutusan niya si Alex na samahan ang kanyang kapatid sa pagpipiloto ng spaceship, at nagmamadaling nagtungo upang tulungan si Jack. Sa gitna ng laban, nagawang matanggal ni Jack ang helmet ng halimaw at nang matanggal ito, nabunyag ang nakakatakot na mukha ng siphon. Upang mailihis ang atensyon ng assassin, sumigaw si Seth at ginamit ang kanyang kakayahang mag-phase shift upang makaiwas sa mga pag-atake ng nilalang. Nang makakuha ng pagkakataon, inatake ni Jack ang ulo ng kalaban, ngunit pinatalsik siya nito patungo sa energy matrix ng spacecraft. Sa kagustuhang tapusin ang kanyang target, sinunggaban ng siphon ang leeg ni Jack at naghanda ng patayin siya, ngunit biglang lumitaw si Seth mula sa likuran at inihampas ang mabigat na metal helmet sa ulo ng halimaw. Nang muling makakuha ng pagkakataon, hinila ni Jack ang nilalang patungo sa energy matrix. Pagkatapos ay sinuntok niya ito sa mukha, dahilan upang tuluyang malipol ang halimaw sa init ng makina. Matapos mailigtas ang kanyang kaibigan, isinara ni Seth ang pinto at muling naging stable ang spaceship. Nang makalayo na sila sa Witch Mountain, ibinigay ng magkapatid kay Jack ang tracking device at sinabing kapag tiningnan niya ang bagay na yun, malalaman niyang ligtas silang nakarating sa kanilang planeta. Taos-pusong nagpasalamat sina Sarah at Seth kina Jack at Alex sa lahat ng kanilang nagawa. Habang niyayakap si Jack na parang isang ama, sinabi ni Sarah na tunay na mabuti ang kanyang puso. Labis na naantig si Jack sa mga salitang yun dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may taong nagpahalaga sa kanya. Bago umalis, binigyan ni Sarah si Jack ng isang espesyal na kapangyarihan upang magawa niyang basahin ang isipan ng mga tao sa paligid. Sa huli, sumakay na ang magkapatid sa kanilang spaceship at naglakbay na pabalik sa kanilang planeta. Salamat sa tulong ni Alex at Jack, maililigtas na nila ang kanilang sibilisasyon. Sa huling eksena, ipinakita na kalaunan ay nagpakasal sina Jack at Dr. Alex. Naging tanyag sila sa buong mundo dahil sila lamang ang mga taong tunay na nakasama ang mga nilalang mula sa ibang planeta, at dito na nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Mark J. Navarro from Iriga City, Lexus Mapagmahal, Arnel Quijano from Mandani Bay, Cebu, Solon family from Iligan City, James Demol from Cebu, Villacorta family from Laguna, Rafi Dasin from Cebu City, Jane Pareja, at J.R. Lumenario from Villa Vanuatu. Thank you for watching. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.